karinderyang ito, 14 years na sa Barangay Camarin. Marami na siyang binusog at itinawid na cravings. Siguradong kabisado na niya ang panlasa ng kanyang mga kabarangay. Siya ang takbuhan para sa masarap na ulam at halo-halo. Ay po, pasok po kayo sa kantin namin. Kaya ngayong umaga, sagot niya ang masarap na agahan natin. Ayun! Palakpakan natin ang ating bida dito nga sa Barangay 175 para makiagahan. Kasama natin si Ginoong Leo Ricafrente. Ay, Kuya Leo! Kuya Leo! Buti naman po. Oh, hindi halatang pagod at puyat ka na. Alas 3 ng umaga, gising araw-araw, 11 p.m. nagsasara. True. Opo, araw-araw po yan sa 14 years. Opo. Kayo po mismo nung nag-start kayo namamalengke, paano ang proseso po ninyo para mapatakbo nyo ng maayos itong inyong kainan? Tuwing umaga po, mga 3:30 or 4, namamalingki na po kami noon. Tapos pag 5, start na po kami ng nagluluto. Tapos 6 or 7, kailangan na nakalista. In short, nakalista na kung anong mga menu ang meron kayo ngayong araw na ito. Opo. Nag-iiba-iba rin ba kayo ng menu nyo? Opo ma'am, opo. Bakit ito kailangan? Para hindi po magsawa yung mga customer namin. Tama. Itong si Kuya Leo ay may makulay na buhay. Kayo po ay working student. Maaari niyo po ba ikwento ano pong naging journey niyo, ang tinahak ng inyong karera? Opo, nung time na nag-aaral po ako ng college, working student po ako, supermarket, mga convenience store. Then nag-aaral po ako noon, kunting ipon. Then plan ko rin po kasing mag-abroad. Pero suddenly medyo di kinaya ng budget. So nag-start po kami ng lugaw sa mami before kami nagkarinderya. So, in short, yung iyong ipinahunan, hindi mo ginastos yung mga kinikita mo. Pinaikot mo ng pinaikot hanggang sa marami ka nang inihahain ngayon sa mga customer mo. Totoo po, yan. At, eto ha, kasi mahirap to ulila pala kayo sa magulang na kung gaano kahirap ang mawalan ng magulang. Mahirap po, yung tatay ko po namatay yun, mga grade 2 pa lang po ako. Mother ko, 2008. So, simula po nun, ako po yung naging breadwinner. Panganay ka ba? Hindi po, pang-anim. Oy, Pang-anim. Pero yung panganay rin po namin, tsaka pangalawa, nawala na rin po, namatay na rin po. Kaya you have to stand up para sa pamilya mo. Kailangan tayuan, ano? Kasi kailangan mag-survive. Kailangan po eh. Sa ganitong negosyo po, hit and miss din po. Ano po? Kasi balita ko po nag-umpisa kayo sa isang pwesto, tapos po medyo hindi umalagwa yun, pero nagpursige. Apo, totoo po yan. Nag-start po kami ng lugaw. Minsan, ano rin po kami ng barbecue. Hanggang sa napunta po kami dito sa food ng karinderya. Meron din bang kasi yun nga yung sinasabi natin, na pag ganitong nagnenegosyo ka, hindi yan lahat ginhawa. Hindi totoo yun. Ang pagnenegosyo lagi talagang may hirap, no? At syempre may mga konting lugi. May ganun ka bang pinagdaanan na nalugi ka tas bangon ulit? Lagi po, lalo na yung pandemic. Nung during ng pandemic, 3 months, talagang wala po. May piso, walang income. Yun eh. Pero sawa ng Diyos, ay sawa ng Panginoon po, yun po, nakatayo pa ulit. At ito pa maganda kay Ginong Bileo, itong kanilang ginagawa, tuloy-tuloy siya. Araw-araw, day in, day out. At ang kanyang mga katuwang ay kanyang mga kamag-anak at kababayan mula sa Bicol. Tinutulungan niya mga kababayan niya. Tsaka kapatid ko po. Opo. Yun yung sinasabi ko, my friend. Kaya kailangan sinusuportahan mga kababayan. Kaya kailangan ho natin sinusuportahan yung ating mga kabarangay na nagtatayo ng business nila. Kasi sila po ay nagke-create din ng trabaho para sa kanilang mga kabarangay. Opo. Kahit konti lang po ang bigay namin, basta nagkakasundo kami. At saka nakakatulong po kahit papano. Ito ipapakita ko sa inyo kung bakit 14 years na. Alam nyo, ang tibay at ikatatagal ng isang negosyo, lalo na yung mga negosyo may kinalaman sa pagkain dito, ay masarap pa. Ituloy mo lang yan, my friend. Ay, ang sarap ng pagkain. Ito, papakita namin sa inyo, itong kanilang mga pagkain dito. Tingnan nyo, ang napakahusay, araw-araw, mahusay, araw-araw. Ito, Kuya Flynn, pakita natin dito. Iputol natin yan. Tingnan nyo, fresh, bagong luto, lumpiang gulay, prito, fried chicken. Tingnan nyo naman yan,
tingnan nyo naman to. Oh, balon-balunan. Ito. Aba, tambakol din po ba ito? Aba, steak. Bistek na tambakol. Meron din ginataan. May ginataang tambakol. Tingnan nyo naman yan. Tingnan nyo naman yan. Tingnan mo naman yan, oh, Kuya Paul. Look at that. Look at that. Look at that. Ibibita pa natin yan. Siyempre, meron din mga karne. Aba, lechon paksiw, balanse, may gulay, ampalaya. Ampalaya para siyempre sa mga mahilig sa gulay. Dapat may gulay tayo. Balanse talaga, gulay. At may pasisig pa. At bukod doon, kompleto po ang kanilang mga pagkain dito mula sa main mga ulam. Meron din silang dessert at sikat ang kanyang dessert. Kuya Leo, nasan ba ngayong pinagkakapitagang masarap ba? Ang sarap! Busy po. Sabi mo kay Kuya Leo! Kuya Leo, pwede mo bang ibenta tong suka mo? Pwede. Ang sarap ng kanyang sausawan. Inumpisahan ko na nga ito kanyang pritong lumpiang gulay. Pero bukod dito sa kanyang mga ulam, bida rito ang kanyang dessert. May halo-halo. Ito na Iba't iba. halo-halo! Ipasok ang halo-halo. Apa. Ano po mga bestseller natin dito? Kakaiba po ang mga halo-halo natin. Iba, ang dami iba-iba. Meron po kaming mais con hielo, crema de leche, meron po kaming ube, meron din kaming halo-halo classic po. Kailangan may tight shot yan. At hindi lang yan. My friend, kita mo yung mga keso niyan? May Parang, nagtimplan po. parang nagagalit po sila sa mga ingredients. No, parang kaya na huli maglagay ng yellow. Wala lang ang yellow. Ito mga ito, perfect. Perfect. Di ba, Direk J? Perfect. Ngayong tag-init, ngayong summer, sabay-sabay, Barangay 175. Perfect! Okay. Okay. Makikita mo. Makikita Tikman mo natin natin yan. yan. Ito yung mabenta ngayon. Dito. Opo. So maghapon, nakakailang baso kayo. Magkano po? Magkano po? Okay, ballpark lang po, ballpark. Magkano po ang ating kita kasama po sa halo-halo itong ating Mga 5 digit naman po. Per day. Not bad. Not bad. Sa hirap ng ginagawa nila, worth yon kahit papaano. Actually, sa hirap yung labor nyo, no? Yung kasi po yun ang isasali natin doon. Pag ganito po mga negosyo, akala ho natin, parang mahal, hindi po yun totoo. Dahil yung kanilang ibinibigay dito sa mga pagkain nila, yung pagluluto nila, pamamalengke ho nila, paghihiwa-hiwa ng mga yan, naku po, ang katawan ho niyan sumasakit at may puyat at pagod. Yun po kasi ang puhunan. Kailangan po sa pagkain na negosyo, kailangan hindi lang po yung marunong, kailangan po yung hobbies nyo po or yung ano mo talaga. Hindi. Interest mo. Kumbaga ano mo talaga siya, passion. Yes po. Passion. Ayan. Nag-umpisa Ano po. pinagkagagawa mo? Tira mo to, kasi alam nyo ko, hindi ko pa naman talaga pinapapasok yung halo-halo eh. Pinasok na niya agad sa segment namin yan eh, ha? Kasi Mainit eh. dessert nga yan, panghuli yan eh. Pero bakit? Matamis itong taong itong kaibigan ko eh. O, inuna na, hinihigop na ang halo-halo. Kumusta, my friend? Napakahusay. Napakahusay. Magkano po ito, Tikman ko Kuya na. Leo? 70, okay. Ay, ang Pasok na mura. pasok. Pwede rin mag-take out. Ang mura! Pwede rin mag-take out. O, subukan natin. Kailangan meron pa kutsara. Oh. Ito naman po, iba naman po yan. Ibang klase naman ito. Mais con hielo naman na may ube. Iba-iba yan na may Sabaw ube pa ng mango, sarap na. ube cheese, ube halo-halo, ube leche flan, mango cheese, mango avocado, Marami mango po kami graham and variety. cheese. Meron po. At itong matindi doon, lahat yan, create mo? Yes, ma'am. Wow! Huwag ka nang umalis nga, dito ka na lang. Opo, simula po nag-start ako ng mag-business, medyo nawala na sa akin yung pag-abroad kasi gusto kong magtutukan na lang yung mga negosyo. At yun nga po, Kuya Leo, meron kang mga kababayan natin, mga kabarangay natin na natutulungan mo. Kaya mukhang ito yung ibinigay na role sa'yo ng ating Panginoon para dito ka na. Opo. Diba? Mahirap sa umpisa, pero tinan mo, kinaya mo. Pero gusto namin malaman, paano mo kinaya itong ganitong klase ng pagninegosyo na napakahirap, hindi ito madali. Ano po kasi bata pa po kami, mother namin, talagang karinderya na rin. Parang kami na lang nag-absorb mga magkakapatid. Pala mahilig ka rin sa food. Ang daming sahog, ha? Oo, well, sarap tayo kumain kahit lumaki pa katawan natin. Ang daming sahog. Magpapacheck lang sa ospital. Ang daming sahog. Wow.
Friend, halo-halo yan ha. Hindi yung mga sahog lang ang Hindi kinakain, lang itong mais haluin con mo yelo, rin. meron din saging. Ay, parang oh. ang ganda Oh. ng mga ano Siksik, liglig at umaapaw. Oo, parang ang daming nangyayari. Oh, Wait lang, yun. ako rin. Parang hindi ako dapat magparong. Ay! May leche flan! Kuya Leo, ano po ang inyong mensahe sa mga gusto magkaroon ganitong successful na negosyo? Para tumakal. Sa mga gusto pong magnegosyo, tsaga lang po. Hindi naman po kasi lahat ng negosyo mag-start ay kikita ka agad. So, at saka kailangan natin yung hilig natin, yung pagluluto. Mahal natin yung trabaho natin. Kasi hindi po tayo mapapagod pag Yun! Parang nagiging laro na lang. Pag gusto mo kasi yung ginagawa mo, parang laro na lang. At excited kang bumangon araw-araw. Totoo po yan. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!